Bakit kahit anong kayod natin, tila laging bitin ang sahod sa gitna ng nagtataasang bilihin? Marami sa atin ang alipin ng financial stress dahil sa maling pag-unawa sa ating sariling kultura. Sa videong ito, gagamitin natin ang psikolohiya at ang sinaunang talino ng ating mga ninuno upang ibalik ang iyong kontrol sa pera. Hihimayin natin ang tunay na lakas ng bahala na at ang mga gintong ugali na magliligtas sa iyo sa utang. Huwag kang kukurap dahil sa huling bahagi, ibubunyag ko ang sikretong stratehiya kung paano mo tuluyang puputulin ang sumpa ng generational poverty na nagpapahirap sa iyong pamilya sa loob ng ilang dekada. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa pag-unawa sa isang salitang madalas nating mabanggit pero bihira nating mapagnilayan ng malalim. Ang sikat na linya nating mga Pilipino na bahala na. Sa mahabang panahon, ang katagang ito ay ikinabit natin sa katamaran, sa kawalan ng plano at sa pagpapaubaya na lamang sa tadhana kapag wala na tayong magawa. Pero kung bubuklatin natin ang kasaysayan at ang psikolohiya ng ating mga ninuno, ang bahala na ay hindi isang pagsuko. Ito ay nagmula sa salitang batala na ang tunay na kahulugan ay radical ownership at resilient acceptance. Sa gitna ng modernong financial stress, sa harap ng nagtataasang presyo ng bilihin at sa bigat ng mga bayarin, ang muling pagyakap sa tunay na diwa ng bahala na ang magsisilbing pinakamalakas nating psychological weapon. Isipin mo ang sitwasyon ng isang ordinaryong empleyado na nakatitig sa kanyang payslip at napagtatanto na ang tira na lang sa kanya ay 500 piso para sa susunod na 7 araw. Ang unang instinct natin ay ang tinatawag na financial paralysis o ang matinding takot na nagreresulta sa pag-iwas. Dito pumapasok ang maling paggamit ng bahala na, kung saan gagastos pa rin tayo sa mga bagay na hindi kailangan dahil iniisip nating darating din naman ang sweldo. Pero ang ancient Pinoy wisdom na itinuturo ko sa inyo ay ang paggamit ng bahala na bilang isang stoic tool. Ang stoic na Pilipino ay hindi nagpapadala sa panic. Ang ginagawa niya ay ang tinatawag nating paghihiwalay sa kontrolado at sa hindi kontrolado. Hindi mo kontrolado ang inflation rate sa Pilipinas, hindi mo kontrolado ang presyo ng gasolina, at lalong hindi mo kontrolado kung kailan magkakaroon ng emergency sa pamilya. Pero ang kontrolado mo ay ang iyong internal governance o ang iyong reaction sa mga pangyayaring ito. Ang unang practical na hakbang sa pag-overcome ng financial anxiety ay ang paggawa ng isang lakas ng loob audit. Sa psikolohiya, tinatawag itong exposure therapy. Imbes na itago mo ang mga billing statements mo sa ilalim ng kama o iwasan mong buksan ang iyong banking app dahil natatakot kang makita ang zero balance, kailangang harapin mo ito ng buong tapang. Isulat mo sa isang papel ang lahat ng iyong utang at gastusin gamit ang mga salitang English gaya ng 1,000 pesos, 5,000 pesos o 10,000 pesos. Kapag nakasulat na ito sa harap mo, nawawala ang kapangyarihan ng takot dahil ang hindi alam ay mas nakakatakot kaysa sa katotohanan. Dito natin ilalapat ang batala na. Gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya sa loob ng iyong control at ang mga bagay na labas na sa iyong kapangyarihan ay ipapaubaya mo na sa universo ng may kapanatagan. Ang financial stress ay madalas na nagmumula sa scarcity mindset, isang mentalidad kung saan ang utak natin ay laging nasa survival mode. Kapag ang isang tao ay laging nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, bumababa ang kanyang kakayahan na mag-isip ng lohikal at malikhain. Upang mabali ang cycle na ito, kailangan nating i-activate ang ating inner agimat ng resilience. Ang resilience ay hindi lang pagtitiis. Ito ay ang kakayahang gumawa ng strategic pivots
sa gitna ng krisis. Halimbawa, kung ikaw ay nalubog sa utang na umaabot sa 50,000 piso, huwag mong tingnan ang kabuuan ng bundok na kailangan mong akyatin. Gamitin mo ang konsepto ng micro-wins. Ang bawat 100 pesos na may tatabi mo o bawat gastos na maiiwasan mo ay isang tagumpay ng iyong character. Kailangan nating aminin na ang kulturang Pilipino ay may malakas na hilig sa tinatawag na pakitang tao o status signaling. Marami sa atin ang nakararanas ng financial stress hindi dahil kulang ang ating kita, kundi dahil masyadong mataas ang ating gastos para mapanatili ang isang imahe sa lipunan. Dito natin kailangang ilapat ang pagiging mapanuri. Itanong mo sa iyong sarili bago ang bawat pagbili. Ito ba ay para sa aking pangangailangan? O ito ba ay para sa validation ng ibang tao? Ang tunay na mayamang Pilipino sa sinaunang panahon ay hindi sinusukat sa dami ng ginto na suot niya sa labas, kundi sa laki ng kanyang imbakan ng pagkain at sa tatag ng kanyang loob na hindi natitibag ng anumang bagyo. Ang pagtitipid ay hindi isang senyales ng kahirapan. Ito ay isang manifestasyon ng disiplina at pagmamahal sa iyong sarili sa hinaharap. Isang malaking hamon sa ating mga kababayan ay ang pagharap sa mga hindi inaasahang gastusin na tila laging dumarating kung kailan tayo ay walang-wala. Ang kaisipang bahala na ay nagtuturo sa atin na maging handa sa pamamagitan ng premeditatio malorum o ang pag-iisip ng mga posibleng problemang darating bago pa man sila mangyari. Hindi ito pagiging pessimistic, kundi pagiging pragmatiko. Kung alam mong ang iyong motor ay kailangan ng maintenance every 3 months, isama mo na iyon sa iyong calculation ngayon pa lang. Huwag mong hintayin na masira ito bago ka mag-isip ng solusyon. Ang paghahanda ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa iyong sariling pawis at pagod. Sa huli, ang pag-transform ng financial anxiety tungo sa financial freedom ay nagsisimula sa isang desisyon na baguhin ang iyong relationship sa pera. Ang pera ay hindi dapat maging iyong Panginoon. Ito ay dapat maging iyong alipin na nagtatrabaho para sa iyong kalayaan. Kapag naramdaman mong sinasakal ka na ng iyong mga bayarin, huminga ka ng malalim at tandaan ang wisdom ng ating mga ninuno. Ang buhay ay parang gulong, oo, pero ikaw ang humahawak sa manibela. Sa pag-aaral natin ng ating mga habits at behavior, makikita natin na ang bawat desisyon natin sa pera ay isang reflection ng ating internal values. Kung pinahahalagahan mo ang iyong kinabukasan at ang iyong pamilya, matututo kang yakapin ang pansamantalang sakripisyo para sa pangmatagalang ginhawa. Ang bahala na ay hindi na isang buntong hininga ng kawalan ng pag-asa, kundi isang sigaw ng pakikipagdigma laban sa kahirapan at pagkakaalipin sa utang. Gamitin mo ang iyong talino, ang iyong lakas, at ang iyong gintong ugali upang itayo ang iyong sariling kaharian, piso-piso, araw-araw, hanggang sa marating mo ang tunay na kalayaan na matagal mo nang inaasam. Sa yugtong ito ng ating paglalakbay, matapos nating linisin ang ating kaisipan mula sa maling kahulugan ng fatalism, ay dako naman tayo sa pagbuo ng mga konkretong pundasyon ng iyong yaman sa pamamagitan ng gintong ugali. Ang yaman ay hindi lamang isang numero sa iyong bank account. Ito ay isang byproduct ng iyong pagkatao at ng mga habit na itinatanim mo araw-araw. Sa modernong mundo na puno ng distractions at pressure na sumabay sa uso, ang pagbabalik sa disiplina ng ating mga ninuno ang magsisilbi mong shield laban sa financial ruin. Ang unang aspeto ng gintong ugali na dapat nating pag-usapan ay ang pagtitimpi o ang sining ng strategic restraint. Sa psikolohiya, ito ang tinatawag na delayed gratification. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa trap ng instant pleasure, ang pagbili ng latest gadget o ang pagkain sa mamahaling restaurant para lang makaramdam ng panandaliang saya,
pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho. Ang tunay na stoic na Pilipino ay nauunawaan na ang bawat 500 pesos o 1,000 pesos na winawalda sa mga bagay na kumukupas ang halaga ay pagnanakaw sa iyong future self. Ang isang practical na paraan upang labanan ang urge ng impulse buying ay ang pagpapatupad ng 72-hour rule. Kapag may nakita kang bagay sa online shop o sa mall na bigla mong ginusto, huwag mo itong bibilhin agad. Maghintay ka ng 72 hours para palamigin ang iyong emotion. Sa loob ng panahong ito, ang dopamine hit na nagtutulak sa iyo na gumastos ay bababa at makikita mo ang bagay na iyon sa mas lohikal na perspektibo. Kadalasan, matatanto mo na hindi mo naman talaga ito kailangan. Ang pagtitimping ito ay hindi pagkakait sa sarili, kundi isang paraan ng pag-iipon ng lakas para sa mas malalaking oportunidad. Isipin mo ang bawat perang hindi mo ginastos bilang isang kawal na nagbabantay sa iyong kalayaan. Kapag marami ka ng kawal, mas madali mong mahaharap ang anumang krisis na darating. Dito rin papasok ang konsepto ng pagpupursige na hindi lamang nangangahulugan ng pagtatrabaho ng mabilis, kundi ang pagtatrabaho ng may direksyon. Ang financial discipline ay parang pag-aalaga ng isang taniman. Hindi mo pwedeng anihin ang bunga sa unang araw pa lang ng pagtatanim. Sa ating modernong panahon, kailangan nating i-upgrade ang ating ipon culture. Ang tradisyonal na pagtatabi ng barya sa alkansya ay kailangang mag-evolve sa paglalagay ng pera sa mga vehicle na nagbibigay ng compound interest. Halimbawa, imbes na hayaan mo lang ang iyong 10,000 pesos o 20,000 pesos sa isang regular savings account na kinakain ng inflation, pag-aralan mong ilagay ito sa mga digital banks na may mataas na interest rate o sa mga government bonds at cooperative investments. Ang gintong ugali ay ang pagkakaroon ng kuryosidad na matuto kung paano magpatakbo ng pera. Ang kamangmangan sa finanya ay isang choice sa panahon ng internet at ang isang seryosong philosopher ng buhay ay hindi papayag na manatiling walang alam. Isang malaking balakid sa pag-unlad nating mga Pilipino ay ang tinatawag na pabibo spending o ang paggastos para lang magmukhang angat sa paningin ng kapitbahay, katrabaho o kamag-anak. Ito ay isang malalim na psychological wound na tinatawag nating status anxiety. Ginagamit natin ang mga branded na gamit bilang isang maskara para itago ang ating mga insecurity. Pero ang stoic na kaisipan ay nagtuturo sa atin na ang tunay na dangal o karangalan ay nagmumula sa integridad ng iyong karakter, hindi sa brand ng iyong sapatos o sa modelo ng iyong sasakyan. Kapag tinanggap mo na ang opinyon ng ibang tao ay hindi magbabayad ng iyong mga utang, magkakaroon ka ng kapangyarihan na mamuhay ng simple. Ang pagpili sa simpleng pamumuhay habang lumalaki ang iyong kita ay ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Kung ang sweldo mo ay tumaas mula 20,000 pesos tungo sa 30,000 pesos, pero pinanatili mo ang iyong gastos sa level ng 20,000 pesos, meron kang extra 10,000 pesos buwan-buwan na magsisilbing puhunan mo para sa iyong kalayaan. Ang isa pang mahalagang virtue ay ang pagiging mapagmasid sa iyong sariling lifestyle inflation. Habang umaangat ang ating career, tila sumasabay din ang ating mga luho. Ang gintong ugali ay ang pananatiling grounded kahit gaano pa kataas ang nararating. Ang practical na guide dito ay ang paggawa ng isang fixed lifestyle budget. Itakda mo ang iyong basic needs sa isang specific na halaga at huwag itong lalampasan kahit magkaroon ka pa ng bonus o increase. Ang anumang sobra ay dapat direktang pumunta sa iyong fortress fund o emergency fund na dapat ay katumbas ng 3 months to 6 months ng iyong monthly expenses. Ang pagkakaroon ng fund na ito, sabihin nating amounting to 100,000 pesos, ay magbibigay sa iyo ng psychological peace na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Mawawala ang kaba mo kapag may biglang nasira sa bahay o kapag nagkaroon ng health issue dahil alam mong handa ka.
kailangan din nating pag-usapan ng disiplina sa paggamit ng credit cards at online loans. Sa kasalukuyan, napakadaling mangutang sa pamamagitan ng ilang clicks lang sa cellphone. Ang gintong ugali ay ang pag-iwas sa utang na hindi naman nagpapasok ng pera sa iyong bulsa. Ang utang para sa luho ay isang anyo ng modernong pang-aalipin. Binabayaran mo ang mga bagay na wala na sa iyo gamit ang oras at pagod na hindi mo pa nagagawa. Upang maging malaya, kailangan mong magkaroon ng debt destroyer mindset. Unahin mong bayaran ang mga utang na may pinakamataas na interest, kahit ito ay 500 pesos o 2,000 pesos lang na interest kada buwan. Ang bawat utang na nababayaran mo ay isang kadena na napuputol. Sa huli, ang pagbuo ng gintong ugali ay tungkol sa pagpapahalaga sa iyong time wealth. Ang pera ay pwedeng kitain ulit, pero ang oras na nawala sa iyo dahil sa stress at pagtatrabaho para lang pambayad ng utang ay hindi na maibabalik. Ang layunin natin ay hindi lang ang magkaroon ng maraming pera, kundi ang magkaroon ng kontrol sa ating oras. Ang isang Pilipinong may gintong ugali ay marunong magbalanse ng pagtatrabaho at pagpapahinga dahil alam niyang ang kanyang katawan at isipan ang kanyang pinakamahalagang asset. Sa pag-adapt ng mga habit na ito, hindi mo lang binabago ang iyong bank account. Binabago mo ang trajectory ng iyong buong buhay. Ang bawat maliit na desisyon ng pagtitimpi at pagpupursige ay isang investment sa isang kinabukasan na malaya, marangal at payapa. Sa ganitong paraan, ang financial stress ay hindi na magiging isang halimaw na kinatatakutan, kundi isang guro na nagpanday sa iyo para maging isang mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Narito na tayo sa pinakamahalaga at pinakasensitibong bahagi ng ating paglalakbay, ang pagbuwag sa mga tanikala ng nakaraan upang makabuo ng isang maliwanag na kinabukasan. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ang ating sentro, pero madalas, ito rin ang pinagmumulan ng ating pinakamalaking financial stress dahil sa maling pag-unawa sa utang na loob at sa tinatawag na breadwinner trap. Ang ancient Pinoy wisdom ay hindi nagtuturo ng pagiging madamot. Sa halip, itinuturo nito ang tunay na bayanihan, ang pagtutulungan kung saan ang bawat isa ay may sariling haligi. Upang maputol ang generational burden, kailangan nating baguhin ang ating diskarte mula sa pagiging salo-salo sa lahat ng problema tungo sa pagiging arkitekto ng isang mas matatag na pamilya. Ang unang hakbang sa pagbasag ng cycle na ito ay ang pagtatakda ng financial boundaries ng may pagmamahal. Hindi masamang tumulong, pero ang pagtulong na naglulubog sa iyo sa utang ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay pagpapatiwakal sa finanya. Isipin mo ang situation kung saan ang isang kamag-anak ay humihingi ng 2,000 pesos o 5,000 pesos para sa isang bagay na hindi naman emergency, gaya ng isang magarbong binyag o bagong cellphone. Ang stoic na diskarte dito ay ang pagkilala sa strategic awa. Ang awa ay dapat may kasamang lohika. Kung ibibigay mo ang huling pera mo, pareho kayong malulunod kapag dumating ang tunay na krisis. Ang practical na guide ay ang paggawa ng isang help fund. Maglaan ka ng specific amount bawat buwan, halimbawa ay 1,000 pesos, na nakalaan lamang para sa tulong sa pamilya. Kapag naubos na ang fund na iyon, kailangan mong matutong magsabi ng hindi ng may dignidad. Ipaliwanag mo na mayroon kang mga obligasyon at goals na kailangang protektahan para sa kabutihan ng lahat sa hinaharap. Ang pagtatakda ng hangganan ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa iyong pinaghirapan. Dito rin natin dapat harapin ang masakit na realidad ng pagtrato sa mga anak bilang retirement fund. Ito ay isang cycle na kailangang matapos sa iyong henerasyon. Ang gintong ugali ay ang paghahanda para sa iyong sariling pagtanda upang hindi ka maging pabigat sa iyong mga mahal sa buhay pagdating ng panahon.
Ang layunin mo ay mag-iwan ng pamana, hindi ng pasanin. Upang magawa ito, kailangan mong unahin ang iyong retirement savings bago ang lahat. Kahit magsimula ka sa 500 pesos o 1,000 pesos na contribution sa mga investment gaya ng Pag-ibig MP2 o mga mutual funds buwan-buwan. Ang mahalaga ay ang consistency. Kapag ang iyong mga anak ay nakitang ikaw ay financially independent, tinuturuan mo sila ng pinakamahalagang leksyon sa buhay, ang self-reliance. Hindi mo sila pinalalaki para maging tagabayad ng iyong mga utang, kundi para maging malayang individual na may kakayahang itayo ang kanilang sariling buhay. Ang pagbuo ng generational wealth ay hindi lang tungkol sa pag-iwan ng malaking halaga ng pera. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng tamang mindset. Turuan mo ang iyong pamilya tungkol sa halaga ng bawat piso at ang kapangyarihan ng compound interest. Imbes na bigyan sila ng isda araw-araw, turuan mo silang mangisda sa modernong karagatan ng ekonomiya. Pag-usapan ninyo sa hapagkainan ang tungkol sa budget, sa pag-iwas sa utang at sa pagpapalago ng asset. Ang pagiging open tungkol sa finanya sa loob ng tahanan ay nag-aalis ng stigma at hiya na madalas nating nararamdaman bilang mga Pilipino. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay may financial literacy, ang pressure ay hindi na nakapatong sa balikat ng iisang tao lang. Ang bayanihan ay nagiging epektibo kapag ang lahat ay marunong humawak ng sarili nilang sagwan. Isang praktikal na paraan upang maprotektahan ang iyong pamilya mula sa generational poverty ay ang pagkakaroon ng insurance at estate planning. Maraming Pilipino ang takot pag-usapan ang sakit o kamatayan, pero ang pag-iwas dito ay isang malaking pagkakamali. Ang isang simpleng term insurance na nagkakahalaga lang ng ilang daang piso sa isang buwan ay makakasigurong hindi mamumulubi ang iyong pamilya kung sakaling mawala ka. Ang pag-aayos ng iyong mga dokumento at ari-arian ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal na lalampas sa iyong buhay. Ang gintong ugali ay ang pagiging handa sa lahat ng aspeto. Tinitiyak na ang iyong pinaghirapan ay mapupunta sa tamang kamay at magagamit sa tamang paraan. Huwag hayaang ang iyong mga naipon ay mauwi lang sa away pamilya o sa mga bayarin sa gobyerno dahil sa kawalan ng plano. Sa huli, ang pinakamataas na anyo ng yaman na maaari mong makamit ay ang tinatawag na ginhawa. Sa sinaunang Tagalog, ang ginhawa ay hindi lang ginhawa sa katawan. Ito ay ang maluwag na paghinga. Ito ang estado kung saan hindi ka na hinahabol ng mga bayarin, hindi ka na natatakot sa bukas, at mayroon kang sapat na resources para makatulong sa iba nang hindi nababawasan ang iyong sariling seguridad. Ang ginhawa ay ang bunga ng lahat ng iyong sakripisyo, pagtitimpi at disiplina. Ito ang tunay na layunin ng ating pag-aaral ng psychology at behavior. Ang mapalaya ang ating sarili mula sa mental na kulungan ng kahirapan. Ang yaman ay isang tool lamang upang maabot ang kalayaang ito, upang magkaroon ka ng oras na makasama ang iyong pamilya, makapaglakbay at makagawa ng mga bagay na may kabuluhan sa mundo. Ang pagbasag sa generational burden ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng matinding tibay ng loob at paninindigan sa harap ng tradisyon. Pero tandaan mo, ikaw ang napili ng tadhana na maging breakthrough generation ng iyong pamilya. Ang bawat sakripisyo mo ngayon, bawat 500 piso na itinatabi mo, at bawat boundary na itinatayo mo ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasan kung saan ang iyong mga apo ay hindi na malalaman ang pakiramdam ng magutom o mabaon sa utang. Ang iyong legacy ay hindi lang ang perang maiiwan mo, kundi ang kwento ng isang Pilipinong tumindig, nag-isip at bumali sa sumpa ng kahirapan gamit ang talino at gintong ugali. Dito nagtatapos ang ating outline, pero dito palang magsisimula ang iyong tunay na aksyon. Ang kaalaman ay walang silbi kung walang execution. Simulan mo na ang iyong paglalakbay tungo sa ginhawa ngayon din. Final words.
Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa lalim ng iyong pagkatao at sa tatag ng iyong paninindigan. Ang pagbuwag sa tanikala ng kahirapan at generational burden ay nagsisimula sa isang matapang na desisyon. Ang piliin ang ginhawa kaysa sa pansamantalang luho. Tandaan, ikaw ang arkitekto ng iyong kinabukasan. Gamitin ang talinong ito upang maging malaya, maging marangal, at maging sandigan ng iyong pamilya. Hindi mo kailangang maging biktima ng tadhana. Ikaw ang may hawak ng panulat sa kasaysayan ng iyong buhay. Tumayo ka, magsimula, at panindigan ang iyong gintong ugali. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.